Ito yung sunod mga kababayan. Ito yung sunod natin mga kababayan. Narinig nyo naman kagabi, di ba? Ay, hala. Narinig nyo kagabi na pinagbutuhan ng Senado ang house arrest ni Digong sa Davao. Pauwiin nga daw sa Davao kasi doon na lang daw i-house arrest. Mga kababayan, umabot po ng 15-3-2 ang butuhan. Diba? So, ibig sabihin 15 po ang sumang-ayon, 3 ang hindi, 2 ang abstain. Alam nyo naman po kung sino yung hindi sumang-ayon na 3. 2 po ang nag-abstain, si Tulpo, Rafi at saka si Tito Soto. And the rest 15 bumoto na pauwiin nga si Digong. So ngayon mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo, yung botohan po ng Senado ay wala na pong silbi. Mga kababayan, wala na pong silbi, mga kababayan, yung botohan nila sa Senado. Bakit? Pakinggan nyo po mga kababayan. Ito po ay mula sa UNTV News. Ipaparinig ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo. Wala na pong silbi yung botohan. Ito bilang counterproductive na hindi niya ma-achieve yung goal niya sa ICC kung sakasakali. Pero of course, maraming nagsasabi na baka hindi naman yung ICC ang audience nito. Binatikos ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng drug war na si Attorney Cristina Conti ang Senate Resolution number 144 na humihikayat sa International Criminal Court o ICC na ilagay na lang sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag ng abogado na counterproductive ang naturang hakbang dahil una, risk factors ang tinitingnan ng ICC pagdating sa pagdedesisyon kaugnay ng interim release at adjournment sa kaso ng dating Pangulo. Hindi rin aniya sentimiento ng ilan ang ikinukonsidera ng ICC sa nasabing desisyon. Pero kung patungkol doon sa kaso, it's counterproductive, it's unnecessary, and I don't think it will be considered or could be considered by the court in its decision making, considering that it lacks the factual and legal basis as regards interim release. Paliwanag ni Attorney Conti, ang ICC pre-trial chamber ay nakatuon lamang sa mga ebidensya at batas at hindi sa mga panawagan ng politika. Ang Senado aniya ay hindi kasali sa proseso ng ICC. Ang Senate Resolution number 144 ay inihain batay sa umano'y pagkakasakit at edad ni dating Pangulong Duterte na dahilan din ang hiling ng kampo nito na pansamantalang paglaya at pagpapaliban ng paglilitis dahil sa cognitive impairment. Ayan na mga kababayan, narinig ninyo. Ang Senado ay hindi kasali sa proseso ng ICC. Pangalawa, ang ICC ay hindi po politika. Ang ICC po ay batas. Ang batas ang pinag-uusapan, hindi po politics. Alam nyo, sa totoo lang, sa ginagawa ninyo, sa ginagawa ng mga senador, mas lalong madagdagan ang sentensya ni Digong na hindi siya pauuwiin. Bakit? Alam nyo ba ang unang sinabi ng ICC prosecutor, na acting prosecutor na pumalit at nag-substitute kay Karim Khan? Kasi si Karim Khan is under on, ano siya ngayon parang nag-leave. Diba? Alam nyo ang sabi nung negro, na ang ICC daw pinagbintangan ni Sara na kinidnap si Digong. Diba? Yun ang problema mga kababayan. Pinagbintangang kinidnap, tapos ang sasakit pa daw ng mga salita na sinasabi. Lalong-lalo, sabi ko sa inyo mga kababayan. Kaya sa totoo lang, ulitin ko po mga kababayan. Ulitin ko kung tayo, Pilipino, ngayon, mangingisda tayo sa Malaysia, anong sasabihin ng taga-Malaysia sa atin? Lumagpas kayo sa inyong economic zone. Sa economic zone or AZZ. Di ba mga kababayan? So ngayon, ano po ang power ng Senado na mangisda sa ICC? In Netherlands po nakabase ang ICC, hindi po Philippines. Maliban na lang siguro kung ang ICC ay nakabase po sila sa Philippines, mapapatawan na ng kanilang resolusyon
at masusunod ang resolusyon nila. Ang problema mga kababayan, may sarili pong sovereignty at may sarili pong batas ang Netherlands. So hindi po tayo basta-bastang manghimasok. Kasi bakit? May batas po sila, may bansa po sila. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga DDS, ipagdasal nyo na lang si Digong na mabuhay pa ng 1,000 years old. 'Di ba? Para matagal-tagalan siyang magdusa diyan sa loob. Kaysa naman sa ipagdasal yung mamatay na lang siya, di mas masakit. 'Di ba? Ipagdasal nyo na lang na mabuhay siya ng 1,000 years old. 'Di ba? Kasi kung ako papiliin, ipagdasal nyo na mamatay na siya para matapos na yung kanyang paghihirap. 'Di ba? Diyos ko, sa totoo lang mga kababayan, ito lang ang masasabi ko sa mga DDS, mismo na, ang ICC, tawag dito, counsel o lawyer na si Attorney Cristina Conte, no, na isa sa mga abogado ng mga biktima ni Digong nagsabi, hindi po papakinggan ng ICC ang resolusyon ninyo kasi higit sa lahat, ang ICC ay may sarili po silang batas. Take note mga kababayan, ang ICC po ay nasa Netherlands. Tignan nyo si Maharlika. Ito yung example ko sa inyo mga DDS. Alam kong bubo kayo, hindi kayo bungol, hindi kayo bulag. Bigyan ko kayo ng example. Alam nyo ba si Maharlika, bira ng bira? Ang dami na pong kaso kay Maharlika. Ang dami pong binira niya ng mga politician at mismo ang NBI, si Maharlika po, ay huhulihin na. Alam nyo kung bakit hindi si Maharlika mahuli-huli? Kasi nasa Amerika siya, naka-base. Ngayon mga kababayan, kahit kasuhan mo yan si Maharlika sa Amerika, hindi po tatalab ang kaso ng Pilipinas kay Maharlika kasi nasa Amerika po siya. Higit sa lahat, may sariling batas po ang Amerika. Maliban na lang kung ang Amerika ang magkaso kay Maharlika. Yun. Ibig sabihin, tugis talaga siya. Ang problema mga kababayan, wala pong power ang Pilipinas na magkaso kay Maharlika. So sa madaling salita, asar-talo na lang sila. 'Di ba? Kay Maharlika. Ngayon mga DDS, tanungin ko kayo, paano po mangyari ang pinagbutuhang resolusyon ng Senado kagabi para pauwiin si Digong? Wala naman po tayong kapangyarihan doon sa Netherlands. Malamang sa malamang, Netherlands po talaga ang masusunod or ang ICC. Bakit? Kasi nandun sila eh. 'Di ba? Si Harry Roque nga, tingnan nyo si Harry Roque. Alam nyo kung bakit hindi basta-bastang nahuli si Harry Roque? Kasi po, pag nagreklamo po tayo sa Netherlands, hindi po yan basta-bastang maproseso kasi bakit? Hindi naman po tayo VIP. At higit sa lahat, si Harry Roque, hindi po yan terorista. Maliban na lang kung si Harry Roque ay wanted yan sa buong mundo at marami siyang kaso or sinasagasaan. Si Harry Roque kasi mga kababayan, nagkasala siya dito lang sa Pilipinas, hindi po sa buong Asia. Kasi kung sa buong Asia siya nagkasala, malamang sa malamang, automatic yan, malalagayan siya sa Interpol Red Notice. So ngayon mga kababayan, hindi pa siya masyadong nalagay sa Interpol Red Notice. Kasi bakit? Nabisi po kasi ang gobyerno sa flood control issue at sa problema ng Pilipinas. Pero si Harry Roque, may kaso na po yan nakabindin. Ang problema lang mga kababayan, ano po bang aasahan nating kaso sa ating bansa? Napakabagal pong gumalaw ng ating sistema pagdating sa batas, sa kaso. Kaya kung meron mang unang uunahin dyan, ay yung mga korap sa gobyerno, unahin mo si Roque pag nahuli mo yun, tapos ng issue. Diba? Mas unahin mo yung importante. Kaya nga sabi ni PBBM, bakit mo pag-aksayahan ng panahong i-impeach si Sara? Pag na-impeach ba si Sara, yayaman ba ang Pilipinas? Di ba hindi? Kaya wala naman kasing kwenta pag-aksayahan mo pa ng panahon. Kita ninyo, sinayang lang ng Senado yung session nila, sinayang lang yung pondo, at sinayang lang nila yung kuryenteng ginamit nila kagabi. Wala rin namang nangyayari. Di ba nagpa-session na nga si Amy Marcos sa Senate hearing? Pinatawag niya lahat ng mga sangkot sa pag-aristo kay Digong. May nakulong ba? Di ba wala? Di ba? Kaya nga, tama, Mambusana Ragudo. Di ba? Nakita nyo. Yun bang sa hearing-hearing ni Amy, may nakulong ba? Wala. Binasura lang ng ombudsman. Tapos ngayon, nagpasa kayo ng resolusyon na pauwiin si Digong. Papayagan ba ng ICC yan? Ulitin ko po sa inyo.
Mamatay na lang kayo sa kakaantay, mauna pa kayo kay Digong kakaantay, hindi yan si Digong makakauwi. Nilabas na po ng ICC ang kanyang 3 counts of murder. So sa madaling salita, pag napatunayan na meron siyang 3 counts of murder, ibig sabihin may naisampa na. Hindi ka naman bibigyan ng warrant, bababaan ng warrant kung walang kasong isinampa. So ibig sabihin may kaso na. O, saan kayo nakakita mga kababayan? May warrant tas walang kaso. Sige nga. Oo. Ibig sabihin, may warrant, may kaso. Ibig sabihin, nagka-warrant, pulido ang ebidensya. So, sa madaling salita, hindi na siya makakauwi. Yun ang totoo. Di ba? Kaya nag-aksaya lang kayo ng oras. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, yung hearing-hearing ni Aimee dyan, sa mga umaristo kay Digong, kahit ubusin ni Aimee araw-araw sa kakahiring at pag-imbestiga niya dyan sa Senado, yung kanyang termino, ubusin ni Aimee Marcos lahat ng termino niya para pag-imbestigahan yung mga nagpa-aresto kay Digong, hindi pa rin makakauwi si Digong at walang makukulong dyan. Diba? Ako, nagsabi na ako sa inyo mga kababayan noon, walang makukulong dyan sa imbestigasyon ni Aimee. Anong nangyari? Binasura ng ombudsman. Hindi nakasuhan si Remulla, si General Torres, si General Marbil, at si John Vic Remulla at iba pa. Yeah? Kasi wala naman talaga. Ang bububo nyo kasi, mga DDS. Tapos sasabihin nyo na naman sa akin ngayon, Ken, kailan ka magigilit? Uuwi na si Digong. Putang ina. Huwag nyo akong tanungin kung kailan ako magilit. Ang tanungin nyo, kailan makauwi. Diba? Oo, yun lang. Napaka-simple. Alam nyo, sa totoo lang, kung talagang walang kaso si Digong, abogado siya di dapat hindi siya sumama. Di ba alam niya ang batas dahil abogado siya? Di ba abogado siya, di dapat tinuruan niya ng abogado niya kung anong gagawin kasi nag-uusap naman sila ni Kochman lagi. Dapat nagbigay siya ng advice kay Kochman, ganito, you should go there and you should do this and do that and do that. Ganito, ganyan, ganun. Kasi abogado siya bigyan niya ng advice yung abogado niya. Ang problema, bakit wala? Bakit puro na lang interim release? Diba? Kasi nga, totoo, malalim ang ebidensya. Diba? Ma'am Libra, October sa Sirisa 4, silo po. Kita ninyo, yun ang katotohanan. Abogado si Digong. Kung wala siyang kasalanan, hindi dapat di siya sumama kasi abogado nga siya, diba? Anong sabi niya? Piskal ako, mayor ako, presidente ako. Wala kang alam. Di ba? Asan yung alam niya ngayon? Asan yung piskal niya? Asan yung abogado niya? Asan yung mayor niya? Asan yung presidente siya? Nakalaya siya? Wala. Nakulong pa rin. Di ba? Ganun lang kasimple yan Hindi mo na kailangan ng arithmetic. Ngayon, sinabi ni Atty. Conte, walang silbi ang resolusyon na pinagbutuhan ng mga senador. Ito. Kaugnay nito, ayon kay Atty. Conte, ang resolusyon ng Senado ay nagpapakitang malaki pa rin ang impluwensya ni dating Pangulong Duterte sa buong bansa. Lalo na at mayorya ng Senado ang sumuporta rito. Pwede maging counterproductive ito dahil ang ipakita ng mga senador ay malaki pa rin ang impluwensya ni Duterte sa national politics. Diba? Pwede pang gamitin ng ICC ito na hindi palabasin si Digong kasi bakit? Nagkaisa ang mga senador na pauwiin siya. Ibig sabihin malaki pa daw ang impluwensya ni Digong. Ayan na. Binaliktad ngayon ng ICC. Ano sabi? Pwede itong gawing counter ng ICC kasi nagpapatunay lang na mas malaki pa rin at malakas ang impluwensya ni Digong sa politics sa Pilipinas kasi nga mas pinabura ng mga senador na palayain siya. Di ba mga senador? Di ba nakagawa kayo ng mabuti sa Pilipinas? Nakatulong pa kayo sa mga biktima ni Digong. Di ba? Yan. Maraming salamat sa mga senador dahil sa pinakita ninyong pagkakaisa na pauwiin si Digong, nakatulong kayo sa mga biktima niya na mas lalong ipitin ng ICC si Digong na hindi palayain kasi nga malakas ang impluwensya niya. Diba? Ulitin ko Tignan ninyo pakinggan ninyo. Ang malaki
pa rin ang impluwensya ni dating Pangulong Duterte sa buong bansa. Lalo na at mayorya ng Senado ang sumuporta rito. Oh. Pwede maging counterproductive ito dahil ang naipakita ng mga senador ay malaki pa rin ang impluwensya ni Duterte sa national politics. Oh, counterproductive. Kaya ang pag-uwi ni Duterte ay posibleng maging source o motor ng kaya lahat. Diba? Oh. Malaki pa rin ang impluensya ni Digong. Pinahamak nyo lang lalo mga senador na hindi siya bitawan ng ICC. Magiging counterproductive ang gagawin ng ICC. Mas lalong hindi makakauwi. Kaya maraming salamat po mga senador sa ginawa ninyong hakbang. Nakatulong po kayo sa mga biktima. Diba? Naipit lalo. Diba? Marty Prol, hello po, and kay RPC Ball. Yun ang sabi ni Attorney Cristina Conte. Kaya mas lalong pag-iigtingin ng ICC na hindi pauwiin si Digong kasi mas lalong magkakagulo pag pinauwi siya. Kasi bakit? Malakas ang impluensya ni Digong kasi mismo ang mga senado pinagkaisahan na pauwiin siya. So ibig sabihin, mas lalo siyang maiipit sa loob. Mas lalong hindi makakauwi. Mas lalong manggagalaite ang mga bubong DDS. Diba? Mas lalong mamamatay siyang baog doon sa loob. Mas lalong mangayayat siya doon. At mas lalong mamamatay na siya at uuwi siya sa Pilipinas na nakagarapon. Ang bububo nyo kasi mga senador. Porkit magkakaisa kayo, ang akala ninyo ay makakauwi na siya. Hindi nyo iniisip na pwedeng gamitin ng ICC ito na, ay, mahirap tong pauwiin. Bakit? Ma-impluensya pa rin. Bakit? Kasi halos 15 ka mga senador versus 3 na ayaw. Mas malakas pa rin. Naku, hindi pa rin. Mas lalong hindi makauwi ang Lolo Digong ninyo. Putang ina, ano na naman kaya sasabihin ng mga DDS nito? Putang ina talaga yung mga ICC na yan. Pag nakita ko yan, silaban ko yan. Ayan. Take note. Yung botohan ninyo, naka-live yun. Maraming media yun. Nakikita ng tao at malamang sa malamang ipapasa ngayon ni Trillanes yan sa ICC. O kita ninyo, pauwiin nyo yung tao na yan. Tingnan nyo, hawak pa rin niya ang Senado, mas kinampihan siyang pauwiin. Paano pa? Kahit nakakulong yan doon, pwede siyang mag-utos. Utusan ko kayo mga senador, guluhin nyo ang Pilipinas. May possibility ganun mangyari. Bakit? Kasi itong mga yun, pinagkaisahan siya, natulungan siya, di ba? Ayan, sa sobrang impluwensya ni Digong, bumaliktad na tuloy ngayon, mas lalong di siya palabasin. Mga bugok. Alam niyo sa totoo lang, alam ko naman na bobo ang mga DDS pero hindi kayo bulaga, hindi kayo bungol. Hindi naman kauwi, kawawa. Lalong hindi makukumpinsi ang ICC na pauwiin siya ng Pilipinas. Di ba? Ang political cloud na ito. Ulitin ko ha. Ang punto ng pagkakagulo. Kaya lalong hindi makukumpinsi ang ICC na pauwiin siya ng Pilipinas. Ang political cloud na ito ang Lalo, magpapakita sa pananaw ng mga biktima at ng prosecution. Diba? Lalong hindi pa uuwiin ng ICC si Digong kasi pwede nilang sabihin, ay grabe, powerful pa rin ang lolo nyo. Mamamatay na lang, powerful pa rin. Ayan na. Ma'am Elizabeth, hello po. Diba? Klarong-klaro ha, mga kababayan. Hindi tayo nag-fake news ha. Wala tayong ginawang fake news. Totoo, 'di ba? Anong sinabi ko? Nagkamali ba tayo? Sabi ko nga sa inyo, hindi po ako abogado, pero isipin niyo po, mangisda ka sa dagat na hindi mo pagmamay-ari. Anong gagawin sa iyo nung may-ari nung dagat? Iba barilin ka? 'Di ba? Sige nga, manghuli ka ng isda sa fish pan na hindi mo fish pan. Tignan natin kung hindi ka makasuhan. Diba? Yan ang problema sa inyo, mga DDS. Ang bububo nyo kasi. Mama na Estrabon, hello po.